Una sa ating balitaan, isiniwalat na sa publiko ng Senate Blue Ribbon Committee ang nilalaman ng NAPO list na hawak ni dating Senador Ping Lacson. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga kabilang sa listahan si Rehabilitation, lalo na ang kredibilidad ng naturang listahan. Para sa detalye, balita mo kami, Sam Ramirez. Isinapubliko na ng Senate Blue Ribbon Committee ang isinumiting draft affidavit, narration of events at listahan na hawak ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson. Ibinigay ng pamilya ni Janet Lim Napoles, tinaguri ang Pork Barrel Queen ang mga dokumento kay Lacson, may isang buwan din bago siya mag-tell-all kay Justice Secretary Laila De Lima. Kabilang dito ang 10 kasalukuyang senador at 2 dating senador. Kabilang dito sila Senators Bong Revilla Jr., Jinggoy Estrada, Juan Ponce Enrile, Vicente Soto, Loren Legarda, Coco Pimentel, Alan Peter Cayetano, Gringo Honasan, Francis Cheese Escudero at JV Ejercito. Ang 2 dating senador naman ay sina Manny Villar at Robert Barbers. Kasama rin sa listahan ang may 67 na congressmen at women. Kabilang dito si Mikey Arroyo, anak ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kasama rin si dating Sibac Party List Representative at ngayon TESTA Director General Joel Villanueva. Dating Congressman incumbent Congressman Reynaldo Umali. Isinasangkot din sila dating Bureau of Customs Commissioner Rufy Biazon, dating Congressman at yumaong bayaw ni dating Pangulong Arroyo na si Iggy Arroyo. Kasama rin ang mag-amang sina Ser at Hussein Pangandangan. Nasa listahan rin ang 2 cabinet secretaries na sila Agriculture Secretary Proceso Alcala at si Budget and Management Secretary Florencio Abad. Kasama rin sa listahan ang iba pang opisyal ng ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform. Kabilang din ang ilang opisyales ng government-owned and controlled offices gaya ng National Livelihood and Development Corporation, Technology Resource Center at National Agribusiness Corporation. Itinanggi naman ng ilang senador na nakipagtransaksyon sila kay Napoles. Hindi natin kilala yung mga NGO nila. Minsan hindi ko alam yung mga pangalan na yun. Tanungin niyo sa akin ngayon, ni isa. Hindi natin maalala. Paano mo tinakang kaibiganin? Tatawagan, hindi. Hindi ko alam yung hindi ganon. At least offered her business. Ay, hindi. Ay, hindi naman. Hindi ganon. Wala ako inallocate, maski na piso, na PIDAF o anumang pondo sa NGO ni Napoles. Wala rin akong pinag mula sa kanya. Ang motibo ni Ms. Napoles, simple. She wants to launch a weapon of mass destruction and destruction. Distract, para ma-distract, ma-confuse, maiba yung usapan. Destroy or destruction para ma-destroy mga kalaban niya. Sinabi ni Napoles sa kanyang draft affidavit na may iba pang mga personalidad na sangkot sa scam. Handa siyang pangalanan kung sino ang mga ito kapag nasampahan na sila ng mga kaukulang kaso. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.